Magandang araw sa ating lahat mga master. Welcome po sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lang sa channel ko, paki-subscribe mo po at i-click nyo na rin yung ating notification bell. Paki-like and share na rin para maano rin kayo, ma-update kayo sa mga bagong i-upload natin na video tungkol sa paggawa ng PVC made homemade flashlight. So ngayong araw, ang gagawin ko itong flashlight na to, yung pinakita ko sa inyo dati, yung unang video na ita-transform ko mula sa dry cell battery na gamit. Ang gagamitin natin is gagawin natin itong rechargeable flashlight. So ang gagamitin nating battery, so kung dati ang gamit natin ay dry cell, itong size C na battery, itong maliit, parang tinatawag na medium size battery. So ang gagawin natin is mula dito papalitan natin ng rechargeable flashlight na 26650 3.7 volt, 5000 mAh, 60 amperes na battery. Ito Inok, dalawa. Yung ito ay naka-parallel circuit connection. So pinakita ko na sa nakarang video yung parallel circuit connection. So ibig sabihin, kahit dalawa itong 3.7 volt, ang lalabas pa rin is 3.7 volt pa rin, hindi magiging 7.4. So ngayon, natapos ko na yung ano niya, yung pinakita ko na yung sa ito, charger port holder. Ayan. So ayan. So ito, ang gagawin natin ngayon is buuin na natin itong buong flashlight. So ilalagay natin ito sa housing. So dito, ilagay natin ito sa loob para ito na magiging housing ng ating charger port. So ito, mayroon itong connection dati kasi naka sa dry cell. So dati dalawang wire na yan, tapos direkta kasi may sanggaan sa likod. So may sanggaan siya ng baterya. So ngayon, bali iko-condemn na natin yung sanggaan kasi direkta na itong linya mula sa battery, direkta na itong wire na to. Ito na yung para sa positive. Kaya ko lang nilagyan ito ng parang stopper sa parang ano pa yung sa kurente, yung sa wire, para hindi siya didikit doon sa sanggaan ng ating battery. Pero kahit nasa sangga ito, wala pa rin kwenta yun kasi wala ng linya. So lang, para depensa lang sa battery natin na gagamitin. So kung walang, kasi yung sa direkta ng rechargeable, walang sanggaan ng baterya. So ngayon, ang gagawin natin is unang-una, ilalagay na natin ito sa loob ng ating flashlight. So ngayon, ang gagawin natin is maglagay tayo ng itong wire dito. Ipasok natin sa butas para ito yung idudugtong natin dito sa wire na to, para hihilain lang natin papasok para mailabas din to dito sa butas. Kasi ito na nga yung sabi ko kanina, yung direct linya natin sa positive. So ito ang dating ground wire niya. So ito na yung gagamitin natin para hindi na tayo mahirapan pa. So ito na yung gagamitin natin. Dito natin i-connect yung para sa ating switch dito, para sa switch dito. Pag na-connect na yung wire, pag itatap natin ito, isi-switch natin ito, so iilaw na yung flashlight natin. So ngayon, idudugtong muna natin ito para
may pasok natin yung ating baterya sa loob. So lagyan natin ng soldering lead para madugtong siya. Sa battery. So ngayon idugtong natin siya para hihilain na lang natin papasok itong ating baterya. Ito na mga master, so nakadugtong na yung ating wire. So ngayon lagyan natin ng kaunting epoxy dito, epoxy para didikit yung baterya at hindi kumakalog-kalog sa ilalim. Halimbawa ayan, kunti lang para kumakapit sa loob. So ngayon iingatan natin na hindi maipit itong ating linya ito. So pasok na natin. So dahan-dahan. Tapos hilain ito. Yan. So ayan, napasok na. So ayan, nasa loob na yung ating baterya. So ngayon, ito yung negative line, yung linya ng negative. So dito natin i-connect. I-connect natin dito. Tapos direkta na rin ito sa ating charger port. So ang gagawin natin, i-connect natin ito. So gagawa tayo ng parang lalagyan ng koneksyon, yung ipo-fold natin yung sa dulo para dito natin ikakabit yung wire. Saka natin lalagyan ng solda. Tapos ito balatan natin ng kunti dito. So gamitan natin ng itong soldering iron, soldering rod.
So ayan, so nabalatan natin yung ating kawad. So i-connect natin dito sa ating yung para sa ating switch. So ito yung stainless. Ayan, nakakonect na, pero dapat ipitin muna natin sa ating lungnos, saka natin lagyan ng solda, lagyan ng soldering lead, isusolda natin, ipitin maigi. Parang isang effort para medyo maganda yung pagka connect. Okay naman. So ingatan natin na maidikit yung linya natin sa positive, baka masunog yung linya natin. Natin baka dumikit sa positive, baka masunog pa yung linya natin. Okay. Ngayon, ipitin natin ang maigi itong connection ng stainless finger option na para sa switch natin. So ngayon, ito nakadikit na. So lagyan natin ng solda. Ayan. So dikit na dikit yung natin, yung linya natin. So ayan, nakasolda na. So ngayon ang gagawin natin is lagyan natin ng depensa dito para hindi siya mag-ground. Lagay din ito mula to sa mga rubber na pinadikit sa headlamp, sa likod ng headlamp dito sa likod. So yun ang mga ginagamit namin.
So ngayon, ang gagawin natin is sisilyuhan na natin ito ng epoxy. So lagyan natin ng epoxy, punuin natin ng epoxy para kung halimbawa magkaroon ng disgrasya na hindi natalian ng maayos yung ating charger port cover, yung takip niya. So ang masisira lang is yung charger port, hindi kasama yung battery. So yun ang didipinsahan natin. So ngayon, lalagyan natin na ito ng epoxy. So bago nga pala lagyan natin ng epoxy, so lalagyan natin ng mga groove sa gilid dito sa loob ng PVC para kapit na kapit talaga yung epoxy. So ngayon, maglagay na tayo ng epoxy. Bago pala yun, titistingan natin mga kung talagang okay ba yung ating linya. So ngayon, ito kasi yung positive natin. So ididikit ko itong pang-testing namin na lead lamp. So ididikit natin ito sa ating positive. Tapos kung okay na ba yung linya niya, yung switch niya, yung ground niya para sa switch, so dito natin kakabit. So dito lang, dito. So ibig sabihin mayroon na ang kuryente. So okay na yung connection natin. So ngayon tuloy tayo sa paglagay ng ating epoxy. So ayan mga master, puno na ng epoxy yung ating sinasilyo na ng yung battery natin ng epoxy. So ngayon, hintayin na lang natin itong magda-dry o titigas. So ang gagawin naman natin ngayon is hintayin natin tumigas to, tapos yung gagawin natin, itong ating charger port holder, ilalagay natin dito para magiging housing na siya. Kasi pagkatapos nung tumigas yung epoxy natin na nakasilo sa ating battery, so i-connect na natin ito para mabuo na ating flashlight. So ngayon, kasi hindi pa ito kasya, so gagamitin natin ng grinder para ipakasya natin doon. Tatansyahin natin yung laki ng butas dito sa ating PVC adapter na female para mailagay natin. So ang paglagay nito na ipakita ko na sa nakaraang video, pero ulitin pa rin natin ngayon. Master, so ayan, so pumasok na o kumasya na yung ating charger port housing. So ngayon, hindi natin malagyan agad ito ng epoxy kasi yung epoxy hindi naman yan agad na titigas. So ang gagawin natin, so gagamit tayo ng shoes glue para idikit natin bago natin malagyan ng epoxy. Tansyahin natin na itong cover niya is mapasok siya dito sa tapos itong nakita niyo yung spring is kukundim natin to kasi ito yung gamit natin, yung dry seal pa yung gamit ng ating ginagawang flashlight ngayon. So ikukundim natin to. So ito lang, hanggang dito lang yung gagamitin natin. So para maano dito sa loob. So ngayon, ididikit natin gamit yung itong shoes glue. Shoes glue muna bago natin malagyan ng epoxy.
So hipan lang natin para bilis siyang magano dikit. Oh, ngayon mga master, ito dumikit na. So gamit yung sus glue natin. So ngayon, lalagyan natin ng epoxy dito sa loob para mas lalong matibay at yung ating charger port housing. So ito, lagyan natin ng konting alcohol para mas mas lalabnaw siya. So ingatan lang natin yung paglagay ng epoxy na hindi malagyan ng epoxy itong ating charger port, baka hindi nagagana. So ingatan natin kasi malaki naman yung lugar dito sa gilid. So dito lang tayo sa gilid maglagay. Sa amin parang dire-diretso lang kami maglagay kasi sanay na kami, kasi matagal na kasi kami naggawa ng mga ganito, pero ngayon lang namin naisipan na magano gawa ng YouTube channel, mag-vlog para may bahagi ko rin yung mga ginagawa ko, lalo na yung sa ginagamit na lang natin ng dry cell battery. Tapos itong sa rechargeable naman, mas maganda kasi ito kasi mas matagal ito maglulubat. Kasi mayroon akong yung online na flashlight. So yun ang problema lang doon kasi maganda yung yung ilaw niya kasi malakas, kaso ang problema madali siya maglulubat. Hindi siya abot ng mga 6 na oras. So sa amin kasi matagal kami nagdadrive, mga 5 hanggang 6, o minsan yung iba nga simula ng alas 8 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw magsisid. Pag ito ang ginagamit namin, yung ginagawa lang namin, yung mga rechargeable flashlight na ginawa namin, tatagal kasi ito yung sabi ko na nung unang video na yung 2 battery, pag nagpo-full charge yun, 5 araw hanggang 1 linggo nagagamitin na pwedeng isisid. So ang laking diferensya yung sa mga online flashlight. Pag sa compressor, sabi ko na nung nakaraan, 3 gabi na tig-6 na oras. Kasi 2 beses sila magdadive unang beses is 3 oras kasama na yung pagkukompress, tapos lilipat naman sila ng spot o yung site na magdadive sila. So lilipat na 3 oras na naman. So bali magiging 6 na oras na tuloy-tuloy yung pagpapailaw ng ating diving flashlight. So pag itong rechargeable, so mas ginugusto nila kasi kahit hanggang pag-ahon nila, hindi hihina yung flashlight. So ngayon, ayan, puno na master, tapos na yung paglagay natin. So hintayin na lang natin na titigas ito bago natin i-connect ito sa flashlight natin. So pag titigas na itong 2, so i-connect na natin. So hintayin mo natin na titigas itong ating epoxy. So
So, balik na tayo master. Ito, tumigas na yung ano natin, epoxy. Kasama na yung sa dito sa ano natin sa charger port housing. So, ito yung charger port natin. So, ngayon, ito, pinutulan ko na kasi medyo masyadong mahaba lang. So, tulad ng sinabi ko, bago natin ipifix itong ating charger port, ititesting muna natin kung okay ba yung charger port o yung connection natin, kung magcha-charge ba. Kasi pag makikita naman din pag magcha-charge, magbi-blink siya. So ngayon, i-connect natin ito. So halimbawa sa pag natin ito, pagputol ng ating wire na ganito lang kahaba yung iniwan natin. So ingatan natin na madikit yung dalawang linya. Kasi baka masunog pati pa yung sa ilalim natin. So kanina yung pagbalat ko dito, iniingatan ko na hindi ako madikit dito sa isa. So ginagamit ko yung gunting pagbalat dito sa dulo. Binabalatan ito ng konti para lagyan natin ng soldering lead. Saka dito. So ingatan natin na hindi siya madikit yung gunting. Baka pag cut natin, maidikit ito sa dulo, sa magkabilang dulo. So mag-i-spark yan. So ingatan natin na hindi mangyari yon. So ngayon, lagyan natin ng soldering lead. Susoldahan natin. Saka natin ididikit ito sa ating charger port. Ititesting natin. Ito ang charger na dyan. Kaya ko nasa pagka. So yung positive natin, itong kulay orange. Itong orange white, ito yung negative natin. Medyo kulang yung lead natin. So ayun, nadikit na natin yung yung positive. So yung negative na naman. So ayun, nadikit na yung dalawang linya sa ating charger port. So ngayon, testing natin. Itatap natin itong charger. Kung gagana ba siya. Ayan o. Nag-ilaw. So, ibig sabihin okay yung connection natin, okay yung charger port natin. So, ipifix na natin. So, ito, kasi hindi dito masyado makita sa likod, dito sa may, talaga, sa cover na natin charger port. Lagyan namin ito ng butas, pagka namin. Lagyan namin ito ng butas. Para makita natin yung pag-blink ng pag-blink ng ating ilaw, yung kulay pula. Dahan-dahan lang mga master, baka matamaan yung natin. Tantiyain lang natin.
So ayan, may butas na tayo. So pag nagcha-charge, makikita natin ng maayos yung pag-blink ng ating charging indicator, yung pag-ilaw ng kulay-pula. So ngayon, ipifix natin ito, lalagyan natin ng puksi. So mayroon ako itong puksi. Pero bago iyan sa puksi, lagyan natin ng mga groove dito, saka dito sa loob ng ating PVC adapter. Lagyan natin yung bawat yung dito sa tubo at saka itong sa PVC adapter para may kapit yung dalawa. Biglang umulan mga master, medyo maingay ang ulan. So ngayon, pagdugtong natin, ingatan natin na madikit yung mga wire para sa halimbawa magkaroon ng sira itong ating charger port, pwede tayo mahirapan magtanggal. Ilagay natin sa gitna. Ayan mga master, so mukhang flashlight na talaga. Siguraduhin lang natin na hindi tabingi yung pagkalagay nating PVC adapter kasi napakapangit naman tingnan pag tabingi yung natin. So kunin natin itong mga sobra dito. So ito na. So itong mga sobra dito, ito. So tatagalin natin yan, linisin natin yan gamit yung grinder natin. So para i-level lang natin dito. So mamaya pagka tumigas naman itong epoxy natin, yung paglagay naman natin dito ng ating lead lamp. So ngayon kahit wala pa, hindi pa tumigas, i-testing natin. So idikit natin yung positive at saka dito sa switch or dito lang direkta kasi dalawa na yung ano natin. So dito na lang, tapos isus natin. Oh, ayan. So nag-iilaw na. So ibig sabihin okay na yung connection natin. So ayan, hintayin na lang natin na
tumigas itong epoxy, saka natin kukunik yung ating gagamiting lead lamp para dito. Ito medyo mali ito kaysa ito. O, tingnan nyo. Ito yung standard namin na ginagamit. Ito, request ito ng may-ari na ganito lang kalaki yung ulo niya, kasi ito naman ang gagamitin. Ito yung gagamiting lead lamp natin na ilagay dito. So yun lang mga master, ganyan lang kasimple yung pag-install ng ating battery at saka yung charger port. So nakita nyo naman yung sa mga nakarang video, yung sa ginagamitan natin ng yung dry cell battery lang, yung sa ganito, yung sa final na video ko, ganun pa rin yung pagkakabit dito. Yung pagtali ng guma, saka yung paglagay din. Ito, hindi ito malagyan ng 1.5 na empty bottle ng Coke. Ang gagamitin natin ito is yung 1,000 or 1 liter na bote ng yung empty bottle din ng Nature Spring. Yung 1 liter, ito ang kasya dito. So yun lang po. Sana po, ulitin ko, sana po suportahan nyo yung channel ko at subscribe na rin para panood nyo palagi yung mga gagawin kong video. Yung susunod na gagawin ko is yung isang baterya lang ang gagamitin natin, na inok battery pa rin gagamitin natin, pero isang baterya lang. Kasi yun ang request ng may-ari, kasi pang lang, yung service flashlight lang. Pero yung pagkagawa natin is pwede rin natin gamitin pang sisid sa gabi, yung pang spear fishing natin sa gabi. So ulitin ko, suportahan nyo yung channel ko. Maraming salamat at God bless po.